Lalo naman ako na naging aligaga sa tanong na yon. Napansin ko rin ang pagtingin sa amin ni na Sir Miguel at Vincent. Umiling naman ako bilang pagsagot. You must be mistaken, sir. Binawi ko ang kamay ko at yumuko upang hindi kami magkatitigan. Hindi ko kinakayang mga tingin na ibinibigay niya sa akin. You really seem very familiar to me. Ngumiti siya at ibinaling muli ang atensyon kay Sir Miguel. Bumalik naman ako sa pagkakaupo at napaharap sa mga nagtatanong na mga mata ni Vincent. Nagkibit-balikat na lamang ako at sinubukan na wag magpa-apekto sa presensya ng lalaking ito. Dahil nag-uusap pa sina Sir Miguel at Sir Colton ng tungkol sa ilang proyekto ay pinauna na nila kami na lumabas. Pagkalabas namin ng conference room ay nagsalita si Vincent. Kilala mo si Colton Mijares? Tanong agad niya sa akin. Hindi mariin na pagtanggi ko. Sigurado ka? Oo nga, bakit bang dami mong tanong? Tsismoso ka rin pala. Natatawa na biro ko sa kanya, tsaka mabilis na naglakad papunta sa pwesto ko. Atasha, you are doomed. Paano mo ngayon makakalimutan ng lalaki na yun? Bakit palagi panay kamalasan ang nangyayari sa iyo, Atasha? Isang pagkakataon ka lang sunerte dahil siyang nakasama mo ng gabi na naging tanga ka. At least may pakonsuelo na lamang na gwapong nakauna sa'yo. Pero kamalas-malasan mo naman ay CEO mo pa talaga. Maghapon ako na hindi mapakali dahil sa kaalaman na si Colton Mijares ang naka-rebound ko ng gabi na yon. Pero kahit ano pang gawin ko ay nangyari nang nangyari at wala na akong iba pa na magagawa. Tumunog ang telepono ko kaya't sinagot ko ito. Miss Atasha Andres, this is Lawrence, CEO's executive assistant. You are being requested by the CEO in his office now. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko pagkarinig ko ng sinabi ng tao sa kabilang linya. Bakit niya ako pinapatawag? Nagsisikip ang dibdib ko sa alalahanin na kailangan ko siya napakiharapan. Miss Andres, are you still there? Yes, papunta na ako. May pag-aalinlangan na sagot ko bago ibaba ang telepono. Gaga ka talaga, Atasha. Sana man lang ay kinilala mo kung kanino ka nakipag-rebound. Ngayon mas lalo mo na ginawa na komplikado ang buhay mo. Agad ako na kumilos para umakyat sa executive floor. Ito ang unang beses ko rito sa palapag na to. Wala sa amin na nakakapunta rito maliban kay Sir Miguel. May sarili rin na executive elevator ang CEO. Kung kaya't nakabukod talaga siya sa mga empleyado. Pagbukas ng elevator ay dumiretso ako sa lamesa ng executive assistant. Good afternoon, Mr. Lawrence. You called for me? Tumango siya at pumindot sa intercom sa lamesa para sabihin kay Colton ang pagdating ko. Tapos ay iginiya niya ako sa may pinto ng opisina ni Colton. Tsaka siya kumatok. Nang marinig ang pagsagot ng kanyang amo na maaari na kaming pumasok, ay sinenyasan niya na ako. Pagkapasok ko sa malaking opisina ni Colton, ay namangha agad ako. Ang laki ng kwarto, pero mag-isa lang siya rito. Hindi ko na malaya na hindi na pala ako kumilos pagkapasok at wala na rin si Lawrence sa loob ng opisina. Hi, Atasha. You may sit down. Itinuro niya sa akin ang upuan sa may harap ng lamesa niya. Tumango naman ako at umupo. It's fancy seeing you here, Atasha. Nakangiti pa rin siya sa akin. Kalma, Atasha. Kalma. Sus, may ngiti pa lang ay nakakatunaw na. Paano pa ako kakalma? I'm sorry that I cannot easily forget that night. Forgive me if I can't get you out of my mind. You have caught my attention. Lalo na nang iwan mo ko pagkatapos na nangyari sa atin. But don't worry, I'm not talking it against you. Kung ano man ang sinabi mo ng umaga na yon, I'll take it as you're just too overwhelmed by what happened. So why don't we start again? Atasha, I want to get to know you because I intend to see you more and make you mine. What? You mean you hooked up with Colton Mijares? The heir of Mijares Empire? Itong gulat na tanong ni Sam ngayon habang andito kami sa bar. Ngayon lang ulit ako nakipagkita sa kanila ni Aisel. At yun ang unang naikwento ko sa kanila, ang katangahan ko dahil sa pagsunod sa sinabi ni Sam na rebound. Are you okay, Tash? Tanong naman ni Aisel. Tumangulang ako bilang pagsagot. Okay naman talaga ako sa ngayon. Hindi ko lang alam kung paano napakikiharapan si Colton. Matapos ang sinabi niya sa akin nang ipatawag niya ako sa opisina niya.
I am okay. As if naman may magagawa pa ako. Nangyari ng mga nangyari at hindi ko na maibabalik pang nakaraan. Kaya mas mabuti pa na mag-move on na lamang. Pagpapaliwanag ko pa, parehas naman ako na tiningnan ng dalawang kaibigan ko. Marahil alam nila na sinasabi ko lamang na okay ako, pero ang totoo'y hindi. So, how was it, Tash? Performer ba? Grabe ang swerte mo, si Colton Mijares. Dax ba? Nanlaki ang mga mata ko sa walang preno na pananalita ni Samantha. What the hell? Your face says it all, Tash. So, come on, spill the tea. Tuloy-tuloy na pag-iinteroga pa ni Aisel habang ako'y pinamumulahan na ng muka at wala ni isang salitang makalabas sa bibig ko sa sobrang pagkagulat. What now? Tama ba si Sam? OMG, your silence says it all. OMG, Tash. That man is really one heck of an alpha male. So how was it? Sagot naman natili ni Samantha na lalo na nakapagpabula sa pisngi ko. Minsan hindi ko alam kung paano ko naging kaibigan ng dalawang to. Ibang-iba sila sa pagkatao ko, pero laking pasasalamat ko na naging kaibigan ko sila dahil sila nang itinuturing ko na kapamilya sa ngayon. Pwede ba? Hinaan nyo nga yung mga boses nyo. Parang gusto nyo na malaman ang lahat ng naritong nangyari. Simangot na sabi ko pa na nagpatawa na naman sa kanila. Sige na, magkwento ka. From the start, and we want complete details ha? Hindi agad ako sumagot kay Aisel. Kailangan ba talaga na ikwento ko pang lahat ng yun? At paano ba nila nakilala si Colton Mijares? Ako nga na nagtatrabaho sa kumpanya nito, hindi ko alam kung anong itsura niya. Tapos sila kilala nila? We're waiting, Atasha Andres. Kahit kailan talaga napakaatat nito ni Sam, basta chismis. At minsan napapaisip din ako, mas chismosa pa talaga mga mayayaman kaysa sa mga mahihirap. Kahit mayaman tong dalawang to kung umastay parang mga hindi sosyalera. Sa bagay, kaya ako nga sila nakasundo dahil wala silang kaere-ere sa katawan, kahit na mga tagapagmana sila. Okay, fine. Pero paano niyo muna nakilala si Colton? Kami nga sa opisina hindi namin alam ang itsura niya dahil wala naman siyang litrato at hindi namin nakikita. Tapos kayo kilala niyo? Pagtatanong ko sa dalawa. Well, we've seen him once sa isang conference. Related ng industriya na ginagalawan natin, Atasha. Kaya nakita namin siya ron. Pero tama ka. Ayaw niya sa limelight. Masyado siya na pribado. Paliwanag ni Aisel. Sila Aisel ay nasa linya ng mga hotel. Habang si Sam ay nagtatrabaho sa construction company ng boyfriend ni Aisel. Tama ng paligoy-ligoy, magkwento ka na. Pagmamadali pa ni Samantha. Fine. I made that biggest mistake of my life just because I followed your nonsense idea, Sam. I just had a rebound. And to top it off, I did have a rebound with my CEO, Colton Mijares. Panimula na kwento ko sa dalawa. Tahimik naman sila na nakikinig sa akin habang panaka-naka na tumutungga sa alak na hawak nila. The next day, I told him that it was a mistake at dapat namin nakalimutan yun pareho. Sinabi ko sa kanya na it was just a rebound for me. What? No, you didn't. Tell me hindi mo yan sinabi kay Colton Mijares. Naiiling na tanong ni Aisel. Wala naman rason para magsinungaling ako dahil yun naman talagang sinabi ko. Kinagat kong ibaban labi ko sabay tumango sa kanya. Are you insane, Tasha? Colton Mijares? Si Colton Mijares na yun, tatanggihan mo pa? He never do one night stands, by the way. Ako naman ang nagulantang sa sinabi na yun ni Sam. Kaya napatingin ako sa kanilang dalawa at nakita ko ang pagtango ni Aisel bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. A lot have tried, but they all failed. He doesn't do those things, Tash. He's taking everything so seriously. He wants to prove himself. Alam ko may family issues din yan, especially after his father remarried. Well, iyan ay mga bali-balita lang sa business circle dahil masyado nga siya na private. Wala talaga na makapag-prove ng mga speculations na yan. Sa sinabi na yun ni Aisel, bigla na kumalabog ang puso ko. Kaya ba ganun na lang ang reaksyon niya nang sabihin ko na walang ibig sabihin na nangyari? Kaya ba galit siya sa akin? Wala pa rin kaya siyang karanasan kagaya ko? Ako rin bang nakauna sa kanya? What the hell again, Atasha?
Kinausap niya ako at sinabi niya na he can't forget and he can't stay away. He intends to start over and make me his. Naalala ko na naman muli ang mga sinabi ni Colton at muli ako na pinamulahan ng muka. Hindi ako makapaniwala na si Colton Mijares ay interesado na makilala pa ako. Maybe he really likes you, Tash? Nagulat ako sa muling pagsasalita ni Aisel. Napatingin ako sa kanya sa nagtatanong ng mga mata ko. What's not there to like about you? You're beautiful, Tash. Don't make yourself feel inferior to others just because of your background. Money doesn't define how good of a person you are. And maybe that's what Colton saw in you, Atasha. Atasha! You think maiiwasan mo ko? You're wrong, babe. You just made me want you more. The more you resist, the more I want to get you back. Itong gigil na sinabi ni Yulen sa akin. Hindi ko inaasahan na magkikita kami ngayon dito sa bar. Nagpaalam ako na magre-restroom lang pero ito na nga at nagkita kami ni Yulens. Let me go, Yul! Mariin na pagkakasabi ko. Hinawakan niya ako sa braso ng mahigpit. Kung kaya't pinipilit ko na magpumiglas. Dapat talaga'y nagpasama ako sa mga kaibigan ko. In your dreams, babe. You know I can't let you go. Hinatak niya ako papunta sa labasan ng bar. Sinubukan ko na magpumiglas. Kung kaya't napatingin sa amin ng ilan sa mga tao ron. Don't make a scene here, Atasha. Mas lalo na hindi mo magugustuhan ng mga gagawin ko kung mag-e-eskandalo ka. Bulong pa niya sa may tenga ko. Bigla ako nakinabahan sa banta na yon. San ba kami pupunta? Anong gagawin niya sa akin? Now that's better. Buti naman at marunong ka pa sumunod sa utos ng boyfriend mo. Nakangisi na sabi pa rin niya habang madiin na nakahawak sa braso ko at pilit na inilalabas ako ng bar. Where are we going? Pilit ko na pinatatatagal loob ko. Hindi pwede na makita ni Yul na natatakot at naaapektuhan ako sa ginagawa niya dahil lalo lamang niya ako natatakutin. Don't worry, babe. You'll know I won't hurt you, right? Lumabas kami sa parking area at huminto kami sa tapat ng kotse niya. Get in, babe. No! No, I won't leave with you. I'm here with my friends and I'm staying with them. Pagmamatigas ko pa sa kanya, nakita ko ang pagkunot ng noo niya at ang matalim na titig na ipinukol niya sa akin. Muli niya ako na hinawakan ng mahigpit sa braso. What did I tell you about making a scene, Atasha? You, stop it! You're hurting me! Please, let go! Please! Pilit ko na pinapatatag ang boses ko pero sobra na ako na natatakot. Ano bang nangyayari sa kanya? Hindi na siyang Yulens na kilala ko. Hindi kita sasaktan, Tash. You know I can't hurt you. In fact, papaligayahin pa kita. At yung pagmamakaawa mo na yan, ibang pagmamakaawa ang lalabas din sa bibig mo. Once, we did it. Ito ang mga kataga na lumabas sa mga nakangisi na labi niya. Nakakatakot ang itsura ni Yulens para siyang isang demonyo ngayon sa harap ko. At takot na takot ako. Hindi ko magawa na sumigaw dahil hawak-hawak pa rin niya ako ng mahigpit. Yulens, please stop. You're crazy. Muli ko nasagot sa kanya. Pilit ako na humahanap ng paraan kung paano makakatakas sa kanya. Medyo malayo kami sa pasukan sa bar, pero may mga sasakyan pa naman na nakaparada. At pag sumigaw ako may tsansa na may makarinig sa akin. Mabuti na yun kesa ang makuha niya ang gusto niya. Yes, I'm crazy about you, Tash. I told you. I won't let you go. Do you think I can easily give you up? Nagkakamali ka, kaya I'll make a move that will force you not to leave me. It will take your innocence, but don't worry, babe. I'll make sure you'll like it, and you'll ask for more. Nakakadiri ang mga salita na lumalabas sa bibig niya. He will do that to me? Itong mas lalo na nagbigay ng takot sa akin. Oo, hindi na ako yung dating Tasha. Dahil nauna na si Colton pero hindi yun alam ni Yul. At kahit hindi na ako malinis ay wala akong plano na sumama sa isang demonyo na kagaya niya. You drunk, Yul? Matigas na sabi ko. Parang lalo naman siya na nagka-ideya at bigla nang inilapit ang mukha sa akin. Yulens! Napasigaw ako at pilit siya na itinutulak palayo. Inilapit niya ang labi niya sa leeg ko at tiring-diri ako sa ginagawa niya. Gusto nang tumulo ng luha ko pero pinipigilan ko. Pilit ko pa rin siya na itinutulak at hinahampas para lumayo. Kahit anong sigaw at tulak ko sa kanya ay parang wala siya na naririnig.
Hinahalikan niya ako ng mariin. Yulen, stop, please! Kahit ayaw ko'y kusa nang naglandasan ang mga luha ko. Ngunit para siyang wala na naririnig at natatakot ako kay Yulens. Hindi ko nakala na may ganito siya ng pagkatao. Pilit ako na nagpupumiglas pero wala akong laban sa lakas na meron siya. Gago ka talaga? Isang malakas na sigaw na yun na nagbigay ng pag-asa sa akin. Maya-maya ay naramdaman ko na lang na wala nang mahigpit na pagkakahawak at pagkakalapit sa akin ng katawan ni Yulens. Isang malakas na suntukan dumapo sa pisngi niya, kasabay ng mga nagsisigawan sa paligid ko. Wala akong maintindihan sa nangyari. Ano nang nangyayari? Sobrang takot na takot, parang umiikot ang paningin ko. Atasha! Atasha! May sumisigaw ng pangalan ko pero hindi ko na malaman kung sino. Sa nanlalambot na mga bintay na pasandal ako sa kotse ni Yulens at tumausdos pa upo, hinang-hina na ako. Colton, stop! Si Atasha! Malakas na sigaw ng lalaki na hindi ko alam kung sino. Panay ang lagaslas ng luha sa mga mata ko. Hindi ko na maaninag kung sinong mga tumulong sa akin. Naramdaman ko ang paglapit sa akin ng isang tao at marahan na pagyakap niya sa akin. Pilit ako na nagpupumiglas habang patuloy ang malakas na pag-iyak ko. Shh, Atasha, it's me. Colton, you're safe now. I'm here. Masuyo na bulong niya sa akin. Hindi ko maintindihan ngunit nang marinig ko ang boses na yon at ang mga salita na sinabi niya, kahit papano'y nakaramdam ako ng pagkakalma. Nabawasan ang takot ko at ang tanging na nagawa ko ay yumakap sa tao na nagligtas sa akin. Mahigpit ako na yumakap sa kanya habang patuloy ang paglandas ng mga luha ko. Takot na takot ako at hindi ko inakala na magagawan ako ng pagtangkaan ni Yulens. Please, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwanan kasama niya. Natatakot ako. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Shh, baby, stop. Natasha, nandito lang ako. I will never let Yulens touch you again. Stay calm, love. Hindi kita iiwanan. Ang mga kataga na yun na nagbigay sa akin ng kakalmahan at kapanatagan. Hanggang sa unti-unti ko na lamang na naramdaman ng panghihina at pagod kasabay ang pagdilim ng buong paligid ko. Hey, you're awake. Wait, let me just call the doctor. Ito ang malambing na boses na nabungaran ko sa muli ko na pagdilat ng mga mata ko. Ang una ko na naaninag ay ang isang lalaki na masuyo na nakatunghay sa akin habang nakaupo sa tabi ng kama at nakahawak sa mga kamay ko. Malambing siya nang umiti sa akin. At akma na tatayo pero pinigilan ko siya at hinawakan na mahigpit ang mga kamay niya. Please, wag mo akong iwan. Natatakot ako. Baka balikan niya ako. Baka kunin niya ako at hindi na ako makatakas pa. Muli siya na bumalik sa pagkakaupo at nakita kong pigil na pagkunot ng noo niya. Bumuntong hininga muna siya saka siya nagsalita. Atasha, you don't have to worry. I'm here. Sisiguraduhin ko na hindi na siya makakalapit pa sa'yo. But for now, you have to be checked by the doctor. Kagabi ka pa nawala ng malay. Nang marinig ang mga sinabi niya, pabalikwas ako na napabangon sa kama. What? May trabaho pa ako. Sandali, late na ako. Akma ako nabababa ng kama nang pigilan niya ako at masuyo na hawakan sa braso. Atasha, I am the CEO. And I'm telling you now na hindi ka papasok. Not after what happened last night. Pero, wala nang pero-pero pa. Ang kailangan mo ay ang magpahinga. Matigas na utos pa niya subalit kitang-kita sa mga matang labis na pag-aalala para sa akin. Ano ba naman, Atasha? Hindi ka pa nga natatapos sa isang problema pero ito ka na naman at pumasok na naman sa isa pa na gusot. At bakit naman kung sino pang tao na iniiwasan ko? Yung pang tao na kaharap ko ngayon. Nasaan ang mga kaibigan ko? Mahina na tanong ko sa kanya. They left earlier but don't worry, nagbantay rin sila sa'yo kagabi. Kinailangan lang nila na umalis na. Dahil may ilang importante pa na meeting na kailangan puntahan. Hindi ka nila iniwan kagabi. Magdamag sila na nandito. Ikaw, ano pang ginagawa mo rito? Hindi ka ba kailangan sa opisina? Tanong ko pa kay Colton habang nakayoko. Nahihiya talaga ako sa presensya niya ngayon. Pagkatapos ko na magsalita ng kung ano-ano nang may mangyari sa amin, ay ito siya ngayon at siya pang kasama ko at nag-aasikaso sa akin. Napangiti naman siya at masuyo na ginagap ang mga palad ko. I stayed the whole night. Dahil ang sabi mo sa akin ay huwag kitang iiwan.
Sabi mo natatakot ka, kaya ayaw mo ko na umalis sa tabi mo. Yan ang mga huli na nasabi mo bago ka himatayin. And your wish will always be my command. So I stayed. Namula naman bigla ang mga pisngi ko sa sinabi niya. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Sir Colton, okay na ako. Baka pwede na rin ako lumabas mamaya kaya pwede ka na rin bumalik sa opisina. Ako nang bahala sa sarili ko. Kaya ko naman na. Tumawa naman siya habang ang mga matay nakatitig pa rin sa akin. Bakit may mali ba sa sinabi ko? May nakakatawa ba? Inuutusan mo ba ako, Atasha? At ngayon talaga, sir, na naman ulit ang tawag mo sa akin. Kagabi lang kung makakapit at makayakap ka sa akin ay wagas na wagas. Ngayon balik na naman tayo sa tawag na sir. Kasi, Sir Miha, stop. Inilapit na niyang hintuturo sa labi ko para pigilan ang pagsasalita ko. Never ever call me sir or Mr. Mihares again. I think matagal na natin nalagpasan ng formalidad na yan. At gaya na nasabi ko sa'yo, I intend to get to know you and spend time with you more. Hindi kita mamadaliin. Pero hayaan mo ko na maging kaibigan mo. Okay? Marahan pa niya na inilagay ang ilang mga buhok na tumatabing sa mata ko sa gilid ng tenga ko. Kaya pwede ba tigilan mong kakatawag mo ng Sir at Mr. Mihares? Just call me Colton. Napatingin ako sa mga mata niya at may kung ano na parang humaplos sa puso ko nang sabihin niyang mga salita na yon. Bakit sa kanya ay napakagaan ng loob ko? Bakit sa kanya nakukuha ko na magtiwala agad kahit na hindi pa namin lubusan na kilalang isa't isa? At bakit sa kanya napapanatag ang loob ko? Ang kapanatagan na hindi ko kailanman naramdaman kay Yul. Salamat, Colton. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon kung hindi ka dumating kagabi. Kung walang nakakita sa amin, baka nagawa na niyang mga balak niya. Naramdaman kong unti-unti ng pagpatak ng mga luha ko sa muli na pag-alala ko sa mga nangyari kagabi. Pilit ko man pigilan ay kusa ang paglandas ng mga taksil na luha ko na to. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko iiyakan si Yul. Pero bakit ito na naman? Siya na naman ang rason sa muli na paglandas ng mga luha sa mata ko.